King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 977. Pagsubaybay sa kaluluwa. Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay muling tumungo sa forge pagkatapos umalis sa Divine Herb Tower. Nakita ni Zhao Feng si Zhou Suer na pumasok sa Divine Herb Tower hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, at si Old Ying ay nasa isang bookstore. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay naghahanap ng kanilang sariling kapalaran. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang lalaking maitim ang balat ay tumingin kay Zhao Feng. Maaari mo bang tingnan itong sandata ko? Lumitaw sa kamay ni Zhao Feng ang isang maitim na silver bow na may misteryosong malatadpol na marka. Ang sandata na ito ay ganap na maayos, at lahat ng aspeto nito ay top tier. Maraming mga kakayahan ang maaaring idagdag dito, ngunit dahil dalubhasa ka sa kaluluwa, hindi gaanong mga kakayahan o epekto ang magiging kapakipakinabang para sa iyo. Ang maitim na balat na lalaki ay maingat na siniyasat ang Skylockang bow. Nagulat ang ekspresyon ni Zhao Feng, at hinangaan niya ang makinang ito. Sinuri ng lalaking maitim ang balat ang lakas ng gumagamit pati na rin ang sandata. Nilinang ni Zhao Feng ang maraming iba't ibang mga elemental na pamamaraan. Gayunpaman, kahit na binigyan niya ang Skylockang bow ng isang bagay na may kaugnayan sa hangin, kidlat, o apoy, ang kabuoang pagtaas ng lakas sa Skylockang bow ay magiging limitado. Sa makatuwid, nais ni Zhao Feng na bigyan ang Skylockang bow ng ilang mga kakayahan tungkol sa kaluluwa. Iminumungkahi kung bigyan mo ang sandata na ito ng epekto sa pagsubaybay sa kaluluwa. Ito ay lubos na angkop para sa iyo. Ang lalaking maitim ang balat ay maingat na siniyasat ang kaliwang mata ni Zhao Feng bago ito sinabi. Pagsubaybay sa kaluluwa. Tumigil sandali si Zhao Feng. Maaari siyang gumawa ng ilang mga hula, ngunit hindi siya lubos na sigurado kung anong kakayahan iyon mula sa pangalan lamang. Sa madaling salita, gamit ang Soul Trakang, maaari mong gamitin ang busog na ito para barilin at patayin ang sinumang madarama mo ng iyong kaluluwa. Isang tiwala ng ngiti ang ipinakita ng panday na maitim ang balat. Panin at patayin ang sinumang nararamdaman ko ng aking kaluluwa. Nagulat si Zhao Feng. Ang Skylockang bow ay mayroon ng kakayahan sa pagsubaybay sa kaluluwa. Kahit na ang kalaban ay nakatakas ng napakalayo, maaari pa rin niyang barilin ang mga ito. Gayunpaman, ang kailangan ay kailangan munang i-lock ni Zhao Feng ang mga ito gamit ang Skylockang bow. Ang Soul Trakang na binanggit ng blacksmith na maitim ang balat ay nangangahulugan na kailangan lang ni Zhao Feng na mag-iwan ng marka sa isang taong may linya ng dugo sa kanyang mata. Hanggat nararamdaman ni Zhao Feng ang posisyon ng markang ito, maaari niyang barilin ang mga ito gamit ang kanyang Skylockang bow. Halimbawa, kung nag-iwan ng marka si Zhao Feng sa kanyang God Eye on Sacred Lord Black Demon, maaari niya itong barilin ngayon mula sa loob ng lungsod. Ang pamamaraang ito ay medyo madali, ngunit sa halip ay misteryoso. Tama iyan. Dahil ang kakayahan ng pag-target ng bow na ito ay natatangi na, maaari mo itong palakasin sa Soul Trakang. Ang maitim na panday ay tumanggo at nagpaliwanag muli. Hindi lahat ng sandata ay maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan. Dahil lang sa ang Skylockang bow ay mayroon ng malakas na kakayahan sa pag-target na kaya nito. Ina-upgrade lang ng Soul Trakang ang orihinal na kasanayan ng Skylockang bow. Siyempre, ang halaga ng pag-upgrade na ito ay napakamahal pa rin. Okay, i-upgrade ko ito. Desididong binayaran ni Zhao Feng ang halaga. Ang sinabi ng lalaking maitim ang balat ay nakahikayat kay Zhao Feng. Maaari kang bumalik pagkalipas ng 2 araw para kunin ito. Inilagay ng lalaking maitim ang balat ang Skylockang bow sa isang malaking itim na hurno at nagsalita. Gusto ko rin ng ilang mga araw na angkop para sa busog na ito. Nag-isip sandali si Zhao Feng bago nagpatuloy. Sa puntong ito, hindi na mahalaga ang iba pang kayamanan sa loob ng Heaven's Legacy City. Kung nakakuha siya ng ilang malalakas na arrow na tugma sa Skylockang bow, ito ay magiging isa sa mga nakatagong card ni Zhao Feng sa ibabaw ng God-slaying arrow. Kahit na pumasok si Zhao Feng sa Mystic Light Realm, maaaring hindi pa rin niya ganap na magamit ang kapangyarihan ng God-slaying arrow. Halos hindi niya nailabas ang unang arrow noong pinatay ang Nine Darkness Demonic Lord noong nakaraan, at muntik na siyang patayin nito. Ang pinakamahalagang punto ay na si Zhao Feng ay mayroon na lamang isang God-slaying arrow na natitira. Anong uri ng mga palaso ang kailangan mo?
Maaari mo akong bigyan ng ilang simpleng mga kinakailangan, at magagawa ko ang mga ito ng perpekto. Kung may drawing ka o blueprint ng araw na gusto mong gawin ko, medyo mas mura ang presyo. Tuwang-tuwang sabi ng morenong lalaki. Kung mayroong isang blueprint o isang halimbawa ng armas dito, mababawasan nito ang dami ng oras at pagsisikap na kailangan, kaya ang mas mababang presyo. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Malinaw na wala siyang blueprint o drawing, ngunit mayroon siyang arrow. Tignan mo ito. Isang iskarlate gintong arrow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Sa sandaling lumitaw ang God-slaying arrow, isang matalim na metal na kinang-ang pumuno sa lugar at naging sanhi ng panginginig ng mga bagay sa loob ng forge. Gayunpaman, ang piercing aura na ito ay lumitaw lamang sa forge. Walang nakakaramdam nito sa labas. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mabigla. Tila hindi simple ang forge na ito, maaari pa nitong harangan ang kapangyarihan ng isang substandard na sandata ng Diyos. Ito ang God-slaying arrow. Pulang liwanag ang lumabas sa mga mata ng panday na may maitim na balat. Malinaw na alam niya ang isang sikat na substandard god weapon. Hindi ko na kailangan ng God-slaying arrows. Gusto ko lang ng ilang mga arrow batay dito, ngunit iyon ay medyo mahina. Naniniwala si Zhao Feng na ang Forge Tower sa loob ng Heaven's Legacy City ay may kakayahang lumikha ng mga substandard god weapon, ngunit hindi ito kayang bilhin ni Zhao Feng. Kailangang malaman ng isang tao na, sa pangkalahatan, ang mga substandard god weapon ay mga sandata na tanging mga demigod lang ang makokontrol. Ang kanilang halaga ay hindi nasusukat. Higit pa rito, ang oras na nananatili si Zhao Feng sa Heaven's Legacy City ay limitado. Ang paggawa ng isang substandard na sandata ng Diyos ay malamang na magtatagal ng maraming oras. Oo naman. Pakibigay sa akin ang God-slaying arrow. Kakailanganin ko munang suriin ang istruktura at gumawa ng blueprint ng sandata na ito. Baka matagalan. At time na tumingin kay Zhao Feng ang dark-skinned blacksmith. Sige. Si Zhao Feng ay hindi nag-atubili. Tiyak na hindi siya papayag na ibigay ang God-slaying arrow sa labas ng mundo. Si Zhao Feng ay hindi man lang inalis ito noong una. Gayunpaman, ito ay isang Heaven's Legacy City na pinapatakbo ng mga automaton. Kinuha ng panday na maitim ang balat ang God-slaying arrow at inakay si Zhao Feng sa ikasampung palapag kung saan inilagay niya ang arrow sa isang komplikadong compartment. Makalipas ang 4 na oras, kinuha ng panday na maitim ang balat ang God-slaying arrow at ibinalik ito kay Zhao Feng. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri sa hangin, at agad na lumitaw ang isang screen. Pakitingnan mo. Ayon sa istruktura ng God-slaying arrow, may ilang uri ng arrow na maaaring gawin. Agad na iniskan ng mga mata ni Zhao Feng ang screen. Mayroong 26 na guhit ng isang arrow sa screen, mula sa normal na Emperor level na mga arrow hanggang sa God-slaying arrow mismo. Gaya ng naisip ko, magagawa pa nila ang God-slaying arrow. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga paglalarawan. Ang 26 na uri ng arrow na ito ay pawang isang beses na gamit na mga item, at dahil si Zhao Feng ay nagbigay din ng God-slaying arrow, ang presyo ay medyo mura. Sa huli, sa wakas ay pumili si Zhao Feng ng 3 arrow. Ang halaga ng primal crystal stones at mga materyales na binayaran niya ay mas malaki kaysa sa kabuuang kayamanan ng isang late-stage na mana ng Sacred Lord. Maaari kang bumalik pagkalipas ng 2 araw upang kunin ang mga palaso at busog. Isang masayang ngiti ang ipinakita ng lalaking maitim ang balat. Nagtungo si Zhao Feng sa pader ng lungsod pagkatapos umalis sa forge. Mayroong higit sa 100 ng mga silid dito, ngunit wala pang ibang nakabalik. Pumili si Zhao Feng ng isang silid na malapit sa gilid at binuksan ang protective array sa paligid nito. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay tumalon sa Misty Spatial World. Malaki rin ang nakuha nito mula sa Heaven's Legacy City. Titingnan ko muna ang soul-splitting technique. Umaasa pa rin si Zhao Feng na magagamit niya ang hindi kumpletong technique na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Elder mula sa Divine Techniques Palace ay binigyan ng magandang rating ang discarding ito. Kung totoo ang sinabi ng matanda, ang soul-splitting technique na ito ay iba sa ibang soul-based secret techniques. Nagtagal si Zhao Feng at binasa ang soul-splitting technique. Ang discarding ito ay talagang kawili-wili. Si Zhao Feng ay ganap na hinigop ng mga nilalaman. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagsanay ng isa na hatiin ang kanilang isip,
at sinubukan ng soul-splitting technique na hatiin ang kaluluwa. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakita ng ideyang katulad nito kahit sa Demigod Forgotten Garden o Exiyang Palace, ngunit dahil sa ideyang iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mayroon lamang isang antas sa soul-splitting technique. Isang bahagi lamang ng ikalawang antas ang naisulat. May nakasulat din na babala dito ng may akda. Mula sa karanasan ng iba, sino man na ang kaluluwa ay hindi sapat na malakas ay mahihirapang linangin ang unang antas. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Sa madaling salita, walang sino man ang nagtagumpay sa paglinang sa unang antas. May hinala pa si Zhao Feng na namatay ang may akda pagkatapos subukang linangin ang soul-splitting technique mismo. Mukhang kailangan kong i-hold ang soul-splitting technique. Baka kapag lumakas na ako, makumplito ko na ang technique na ito. Nagustuhan ni Zhao Feng ang ideya ng discarding ito, ngunit medyo mapanganib ito sa ngayon. Pagkatapos alisin ang soul-splitting technique, pagkatapos ay pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang consciousness sa soul eye refining technique. Ang soul eye refining technique ay isa sa mga diskarte sa pagnanakaw ng mata na may pinakamataas na rate ng tagumpay. Habang natututo tungkol sa soul eye refining technique, ipinakalat din ni Zhao Feng ang 10,000 divine thoughts technique at ginamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para alisin ang death intent sa loob ng Eye of Death. Makalipas ang kalahating araw. Mukhang medyo simple ito. Kaya ko na itong simulan. Maiintindihan ni Zhao Feng ang soul eye refining technique. Ang lihim na pamamaraan na ito ay nangangailangan ng gumagamit na gamitin ang kanilang kaluluwa at dahan-daang pinuhin ang mata hanggang sa magbago ang mga katangian ng mata. Kung mas malapit ang paglilinang sa pagitan ng gumagamit at ng mata, mas madali itong pinuhin. Kapag ang mga katangian ng mata ng kaluluwa ay kalahating tugma sa kaluluwa ng gumagamit, maaari nilang subukang i-assimilate ito. Sa kabutihang palad, ang Emperor of Death ay isang quasi-sacred lord, kaya ang level nitong Eye of Death ay halos pareho kay Zhao Feng. Maaari ko nang simulan itong pinuhin ngayon. Pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang Eye of Death ay tahimik na lumutang sa itaas ng misteryosong gininto ang bola. Pinilit na ni Zhao Feng na ilabas ang lahat ng death intent sa loob nito. Pagkatapos ay ginamit ni Zhao Feng ang soul eye refining technique at binago ang kanyang eye intent sa isang natatanging soul flame para dahan-daang pinuhin ang Eye of Death. Mabilis na lumipas ang isang araw, at lahat ng miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay gumastos ng halos lahat ng kanilang naipon. Nagsisi ang lahat na hindi nasakop ang iilan pang mana. Bumili si Shen Jizi ng napakalalim na hanay mula sa Array Tower at inilagay ito sa labas ng pader ng lungsod. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa ikalawang araw. Hindi ko akalain na magiging maayos ang lahat. Medyo nagulat si Zhao Feng. Sa loob lamang ng 2 araw, napagtanto niya na ang Eye of Death ay 50% na tugma sa kanya. Nangangahulugan ito na maaaring maghanda si Zhao Feng para sa susunod na hakbang. King of Gods, Kabanata 978. Pagtatakwil. Sa loob lamang ng 2 araw, ang Eye of Death ay 50% na tugma sa kanya. Ang bilis na ito ay nalampasan ang naisip ni Zhao Feng. Nawala ang figure ni Zhao Feng mula sa metal na silid at pumasok sa Little World of the Misty Spatial World. Weng. Isang alon ng tubig ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Zhao Feng, at ang itim na Eye of Death ay lumutang palabas. Sa kasamaang palad, hindi ako dalubhasa sa Dao of Death. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang Eye of Death ay, walang duda, isang makapangyarihang pamana ng 8 Great God Eyes. Sinalungat nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kabilang ang mga kaluluwa. Sa partikular, ang mga diskarte sa Eye Bloodline na nakabatay sa kaluluwa ay magiging napakalakas kapag ginamit sa pamamagitan ng Eyes of Death. Gayunpaman, ang kinakailangan ay ang may hawak ay kailangang maabot ang isang tiyak na halaga ng pangunawa sa Dao of Death. Si Zhao Feng ay sumanib sa God Tribulation Lightning, kaya alam niya ang kaunti tungkol sa Dao of Destruction, kaya ang Eye of Destruction ay masangkop para kay Zhao Feng. Gayunpaman, hindi payag si Zhao Feng na itapon na lang itong Eye of Death. Dapat ko itong pagsamahin sa aking kanang mata. Nakarating si Zhao Feng sa isang conclusion. Ang kanyang kaliwang mata ay mayroon ng God's Spiritual Eye, at wala siyang ideya kung ano ang mangyayari kung pagsamahin niya ang Eye of Death sa kanyang kaliwang mata.
Mas gugustuhin ni Zhao Feng na sirain ang Eye of Death at ibalik ito sa Emperor of Death kaysa ipagsapalaran ang aksidenteng mangyari sa kanyang God Eye. Pagkatapos ng lahat, ang God Spiritual Eye ang nagpabago sa kanyang kapalaran at nagmature kasama niya. Magsimula na tayo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng nang magpakawala siya ng malakas na soul intent, tinakpan ang Eye of Death, at pinagsama ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inilipat patungo sa posisyon ng kanyang kanang mata. Pagsamahin. Isang alon ng kapangyarihan ng kaluluwa ang lumitaw at naging kulay abo-lilang apoy, tulad ng sinabi ng Soul Eye Refining Technique. Pipino ni Zhao Feng ang Eye of Death gamit ang sarili niyang kaluluwa para magkaroon ng dalawa ng mga katangiang magkatulad. Ito ay magpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang Eye of Death sa kanyang kaluluwa. Kapag nagtagumpay siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magpatuloy ayon sa Soul Eye Refining Technique at pinuhin ang Eye of Death sa paglipas ng panahon. Ang dalawa ay ganap na magsasama sa isa't isa sa lalong madaling panahon. Sa puntong iyon, ang Eye of Death ay kay Zhao Feng. Weng. Weng. Ang Eye of Death ay lumitaw sa posisyon ng kanang mata ni Zhao Feng, at isang kulay abo-lilang apoy ay nasunog sa parehong lugar din. Ang apoy ay nag-aapoy sa kanyang kaluluwa, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na para siyang pumasok sa dagat ng apoy ng impyerno. Naglakbay ang nakakapasong sakit mula sa posisyon ng kanyang kanang mata hanggang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang katawan ni Zhao Feng at bumuhos ang pawis sa kanyang katawan, ngunit naglagat ang kanyang mga ngipin at kumapit. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang kanang mata sa kaluluwa ni Zhao Feng ay itinulak pabalik. Kasabay nito, napagtanto niya na nagsimulang magbago ang kulay sa paligid ng Eye of Death. Ang mga butil ng dark purple na liwanag ay makikita. Ayon sa Soul Eye Refining Technique, ito ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw upang mangyari, ngunit ito ay lumitaw pagkatapos lamang ng 4 na oras ng pagpino sa Eye of Death. Mukhang madali lang ito. Masaya si Zhao Feng. Sa hitsura nito, siya ay nakatadhana na maging isang may makapangyarihang mga bloodline. Nabawasan din ng prosesong ito ang tagal ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang kulay sa paligid ng Eye of Death ay napakalapit na sa kulay ng sariling kaluluwa ni Zhao Feng. Mabuti. Sinimulan ni Zhao Feng na iikot ang kanyang pamamaraan at itinuro ang kanyang kaluluwa na sumanib sa Eye of Death. Pang! Pang! Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang kumaibot, at ang bahagi ng lakas ng pagtulog nito ay nagising. Boom! Ang God Spiritual Eye ay naglabas ng malakas na aura na tumitingin sa universo, at ang malakas na aura na ito ay umikot minsan sa paligid ng kaluluwa ni Zhao Feng. Nang dumampi ang aura na ito sa Eye of Death, na kasalukuyang sumasailalim sa kanya, nagsimulang manginig ang buong kaluluwa ni Zhao Feng, at naglabas ito ng alon ng sinaunang aura na nagtataboy sa lahat ng bagay na hindi kay Zhao Feng. Ano? Ang God Spiritual Eye ay nagtataboy sa Eye of Death. Tumalon ang puso ni Zhao Feng habang bumubuhos ang pawis mula sa kanya na parang ulan. Ang God Spiritual Eye ay nakagawa ng hindi inaasahan sa kritikal na sandali. Ang God Spiritual Eye ay nagbigay kay Zhao Feng ng pakiramdam na minarkahan nito ang teritoryo nito sa pamamagitan ng pagtatuboy sa mata ng kaluluwa na sumusubok na sumanib sa kanya. Weng! Weng! Ang Eye of Death na sumanib kay Zhao Feng ay biglang nagsimulang manginig ng maramdaman ang alon ng mapanglo na aura, at sinubukan nitong lumaban sa kaluluwa ni Zhao Feng. Hindi. Baka dahil iniisip ng God Spiritual Eye na ang Eye of Death ay masyadong mababa ang level. Siniyasat ni Zhao Feng ang nararamdaman. Matapos maramdaman ang pagkakaroon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang Eye of Death ay nanginig at sinubukang tumakas mula sa kaluluwa ni Zhao Feng. Para bang hindi ito ng ahas na umiral sa loob ng parehong kaluluwa ng God Spiritual Eye. Gayunpaman, ipinakita ng insidenteng ito na ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay talagang may potensyal na maging 9th God Eye, kung hindi, bakit yuyuko ang inapo ng isa sa 8th Great God Eye sa God Spiritual Eye? Lumaban na lang sana ito. Hindi maganda, isang aksidente ang nangyayari sa Eye of Death. Habang nag-iisip si Zhao Feng, nagsimulang maging magulo ang Eye of Death, at nag-ready dito ng hindi mapakali na aura. Absorb. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakalock sa Eye of Death at inilagay ito sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Hu alternasyon. Matapos ipasok ang dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang Eye of Death ay ganap na pinigilan.
Kasabay nito, ang God's spiritual eye ay huminahon, at ang nakakatakot na mapanglon na aura ay nawala sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ho! Malapit na. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. 2 araw siyang nagaksaya ng oras para halos sirain ang Eye of Death. Kailangang malaman ng isa na, kung ang Eye of Death ay nawasak, ito ay babalik sa Emperor of Death. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na ang yaman na ginugol niya sa Divine Techniques Palace ay nasayang. Iisa lang ang level sa Soul Splitting Technique, at hindi siya sigurado kung kaya pa niya itong linangin. Ngayon, ang Eye of Death ay naitaboy ng God's Spiritual Eye at hindi maaaring sumanib sa kaluluwa ni Zhao Fang, na nangangahulugan na ang Soul Eye Refining Technique ay wala ring silbi. Kailangan ko munang itago ito sa ngayon. Walang maisip si Zhao Fang na magagawa niya ngayon. Hindi naman siya dalubhasa sa Tao of Death, kaya hindi siya masyadong nadismaya tungkol dito. Sa ikalawang araw, umalis si Zhao Fang sa silid at nagtungo sa Forge Tower. Ibinigay ng lalaking maitim ang balat ang 3 natapos na arrow at ang Skylockang Bow kay Zhao Fang. Kinuha ni Zhao Fang ang Skylockang Bow at nakaramdam ng kakaibang istruktura sa loob nito. Ang kanyang soul intent ay maaari na ngayong sumanib sa Skylockang Bow ng mas mahusay kaysa dati, na nangangahulugan na mas magagamit niya ang kapangyarihan nito. Ang 3 arrow ay binubuo ng 2 dark golden arrow at isang maliwanag na golden arrow. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng isang piercing aura at may katulad na mga ukit sa God-slaying arrow. Kailangan mong gumugol ng ilang oras upang pinuhin ang busog na ito gamit ang iyong kaluluwa upang magamit ng maayos ang kakayahan sa pagsubaybay sa kaluluwa. Ngumiti ang madilim na balat na panday at sinabi. Pagkatapos ay bumalik si Zhao Fang sa silid na metal at nagsimulang magtanim. Sa kabutihang palad, ang Skylockang Bow ay matagumpay na napalakas, at ang mga arrow ay ganap na ginawa. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Zhao Fang. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at pinino ang busog gamit ang kanyang kaluluwang kapangyarihan, habang naghahanda din na makapasok sa ranggo ng Emperor. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nalampasan ng labis ang kanyang paglilinang at talagang nagpapabagal sa kanyang pag-unlad, ngunit ang kanyang pundasyon ay napakatibay. Pagkatapos ay kumuha si Zhao Fang ng ilang elemental na mapagkukunan ng hangin, kidlat, at apoy at nagsimulang sumipsip ng asensya sa loob ng mga ito. Pagkaraan ng isang araw, isang napakalaking berde, asul, at pulang whirlpool ng wind lightning ang lumitaw sa itaas ng silid na tinutuluyan ni Zhao Fang. Weng! Boom! Boom! Lalong naging magulo ang aura na nagmumula sa whirlpool. Ang tubig, kahoy, at apoy ng hangin kidlat ay nagsimulang umikot ng walang limitasyon. Ang makapal na langit at lupa na si Yuan Qi at ilang sinaunang aura ay sinipsip dito. Hawak ni Zhao Fang ang mga bihirang mapagkukunan sa kanyang kamay, at hindi mabilang na purong enerhiya na may mga elemento ng hangin, kidlat, at apoy ang pumasok sa True Yuan Dimension ng katawan ni Zhao Fang. Nakakalusot si Zhao Fang. Si Shi Yulei, na nasa katabing silid, ay nagulat sa eksenang dulot ni Zhao Fang. Lumapit din ang Ninth Prince at ang iba pang miyembro ng team at bumantong hininga sa kanilang mga puso. Ang napakalalim na wind lightning technique, at tila naglalaman din ito ng iba pang elemento. Nakaramdam ng matinding pressure si Jing Kai. Ang kalidad at dami ng True Yuan ni Zhao Fang ay higit sa mga normal na emperor. Ang paglusot ay dapat na napakadali. Nararamdaman ng Old Ying kung gaano katibay ang pundasyon ni Zhao Fang. Hindi maganda. Ito ang huling araw ng ikalawang yugto. Biglang may napagtanto ang Old Ying. May dumarating. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Su Qinling habang nagsasalita siya. Pumunta ka sa pader ng lungsod. Umungol ang Old Ying habang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ang paglusot ni Zhao Fang ay dumating sa eksaktong maling oras. Alam ng koponan ng 7th Prince at ng iba pang 3 prinsipe na si Zhao Fang ang pangunahing taga-suporta ng koponan ng 9th Prince. Malinaw na nararamdaman nila ang kapangyarihan ni Zhao Fang na pumapasok. Ang Beast Horde ni Zhao Fang ay nasa mga pader pa rin ng lungsod, ngunit kung walang Beast Tamer na personal na kumokontrol sa kanila, ang kanilang battle power ay mababawasan ng halos 40%. Higit pa rito, ang sky-shaking Golden Apes ni Zhao Fang ay pinalalakas pa rin sa 10,000 Blood Palace at hindi makalahok sa labanan. Zhao Fang, anong gagawin natin?
Ang mga masalimuot na emosyon ay dumaan sa mga mata ni Su Qingling. Huwag mo siyang alalahanin. Shen Jizi, kontrolin ang array ng buong lakas mo. Ang Old Ying ay may mapagpasyang ekspresyon habang nakatingin sa labas ng lungsod. Unti-unting lumalapit ang isang alon ng mga halimaw. Sa likod nila ay malapit sa 30 eksperto. Dali, halika. Grandmaster Zhang, idirekta mo ang iyong mga hayop. Udyok ng Fifth Prince. Si Zhao Feng ay nagpapatuloy ngayon at hindi matatapos sa ganoong kaikling panahon. Kailangan lang nating tapusin ang ibang miyembro. Sa pangalawang pagkakataon na sakupin natin ang Heaven's Legacy City na ito, atin na ang tagumpay. Tuwang-tuwa ang ika-12 prinsipe. Ito na ang huling araw sa ikalawang yugto. Gamitin ang ating oras ng matalino. Ang ika-2 prinsipe ay umungal habang ang liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang pinagsamang puwersa ng 3 prinsipe ay ang mga umaatake. Ang huling araw ng pag-atake sa mga lungsod ay karaniwang ang pinakamabangis. Hanggat itinatak ng isang prinsipe ang kanilang pseudo-crown prince seal sa slot, automatikong isasara ang Heaven's Legacy City sa loob ng isang araw. Dahil ang susunod na araw ay ang katapusan ng ikalawang yugto, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa sino mang umaatake sa kanila. King of Gods, Kabanata 979. Pag-ikot ng alon. Ipagtanggol ng buong lakas. Agad na utos ni Old Ying. Ang iba pang mga miyembro ay tumayo sa loob ng defensive array ni Shen Jizi at nagsimulang dumpensa. Sa kabutihang palad, ang Beast Horde ay nakinig pa rin sa huling utos na ibinigay ni Zhao Feng at binantayan ang lungsod. Nang sumalakay ang pinagsanib na puwersa ng 3 prinsipe, lumaban pa rin sila. Gayunpaman, nang walang direksyon ng isang Beast Tamer, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Dahil ang mga hayop ay hindi kontrolado ng isang Beast Tamer, sila ay nagmamadaling lumabas sa defensive array. Old Ying, ang mga hayop na ito ay hindi natin kontrolado. Pakiramdam ni Shi Yulei ay wala nang magawa nang makita niya ito. Sa kabutihang palad, ang mga hayop ay natutong manatili sa loob ng defensive array pagkatapos matalo ng ilang beses. Ipagtanggol hanggat kaya natin. Mapagpas siya ang tono ng matandang Ying. Mukhang talagang sinusubukan ni Zhao Feng na makalusot. Napakamot sa baba ang pangalawang prinsipe na hindi kalayuan sa lungsod. Ang mga tanawin ng paglusob ay maaaring pekeng, kaya maaaring ito ay isang lansihin upang ipakita ang kalaban. Lahat kayo ay maaaring umatake ngayon. Ibinaba ng ikalawang prinsipe ang utos pagkatapos makumpirma na si Zhao Feng ay tunay na nag-iisa. Atake. Tuwang-tuwa ang ika-12 prinsipe. Whoosh! Halos 30 eksperto mula sa mga pangkat ng 3 prinsipe ang lumipad sa himpapawid at sumugod patungo sa lungsod ng ika-9 na prinsipe. Brother Second Prince, huwag mong kalimutan ang tungkol sa blood pact na ginawa natin. Malungkot ang ekspresyon ng 5th Prince. Dahil isang prinsipe lang ang maaaring pumasok ng sabay-sabay pagkatapos kunin ang isang Heaven's Legacy City, at isang araw na lang ang natitira sa ikalawang yugto, imposible para sa 3 prinsipe na magpalitan sa Heaven's Legacy City. Kaya naman, pumirma na silang 3 sa isang blood pact. Ang blood pact ay isang bagay na nilikha ng Heaven's Legacy race, at ito ay napakabihirang. Gagamitin lamang ang mga ito sa ilalim ng matinding mga pangyayari. Ang nilalaman ng kasunduan sa dugo ay ang mga sumusunod. Pagkatapos na makapasok ang ikalawang prinsipe sa Heaven's Legacy City, kailangan niyang bilhin ang lahat ng gusto ng iba pang mga prinsipe at ng kanilang mga nasasakupan ng hindi nangungurakot ng anuman. Siyempre, ang pangalawang prinsipe ay may kalmadong ekspresyon. Ito ang kanilang huling pagkakataon. Lahat ay magagawa basta't makapasok siya sa Heaven's Legacy City. Bantayan mo rin si Brother 7th Prince. Kapag dumating na ang kanyang team, gamitin ang iyong Draconic Providence para pigilan sila. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe habang nagmensahe siya sa 2 pang prinsipe. Ang pangkat ng 7th Prince ay nagsiksikan sa isang maliit na kagubatan na halos 100 milya ang layo mula sa Heaven's Legacy City. Wala tayong kakayahan na ibagsak ang isang lungsod ng mag-isa. Maghintay lang tayo hanggang sa magkasugat ang 3 prinsipe at ang ika-9 na prinsipe bago tayo kumilos. Pagsusuri ng iskolar. Ang katawan at kaluluwa ng Sacred Lord Dark Soul ay labis na nasugatan ni Zhao Feng. Bagamat madaling mabawi ang mga pinsala sa kanyang sagradong katawan, ang pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning sa kanyang kaluluwa ay hindi.
Higit pa rito, ang mga hayop ni Grandmaster Zhang Yi ay napinsala din ng husto. Kung hindi lalabas si Zhao Feng sa pag-iisa, kung gayon ang tatlong prinsipe ay dapat na madaling makalusot sa lungsod. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Tanong ni Jiang Hao. Bagamat mahina ang individual na lakas ng pangkat ng tatlong prinsipe, mayroon silang kalamangan sa mga numero. Kung ang ikapitong prinsipe ay lumaban sa tatlong prinsipe, ang tatlong prinsipe ay may mas mataas na tsansa na manalo. Napatingin din ang ibang members sa scholar. Mayroon din silang tanong na ito. Kung ikaw ang nasa lugar ni Zhao Feng, pipiliin mo bang makapasok ngayon? Tanong ng scholar na may makahulugang tingin. Natahimik ang lahat. Hanggat hindi sila tanga, walang pipiliing makalusot sa ganitong kritikal na sandali. Hindi na kailangan ni Zhao Feng ng mahabang panahon para makalusot. Sabi ng Sacred Lord Sharp Edge. Masasabi ng isa kung gaano katibay ang pundasyon ni Zhao Feng mula sa kanyang pagpapakita ng lakas kanina. Naghinala pa nga si Sacred Lord Sharp Edge na sinadyang pigilan ni Zhao Feng ang kanyang cultivation. Sa sitwasyong iyon, hindi na siya mangangailangan ng masyadong mahaba, lalo na kung siya ay may karanasan. Kung gayon mayroon pa tayong pag-asa. Agad na sabi ni Lu Changqi. Hanggat ang ikasyam na prinsipe ay nakipaglaban sa tatlong prinsipe na may buong kapangyarihan, may posibilidad na masugatan ng husto ang magkabilang panig. Sa ibang lugar, pagkatapos na sakupin ng 9th Prince ang isang lungsod, agad na nabawasan ang pressure sa 8th Prince. Sa wakas siya ay magiging isang emperor ngayon. Naramdaman ni Yu Tianhao na nanginginig ang linya ng dugo sa kanyang katawan matapos itong isipin. Bagamat alam niya na si Zhao Feng ay hindi kapani-paniwalang malakas kahit bilang isang hari, hiniling ni Yu Tianhao na si Zhao Feng ay nasa parehong kultibasyon gaya ng kanyang sarili noong sila ay lumaban. Hihihi, sa palagay ko sinadya ni Zhao Feng na makapasok sa sandaling ito. Malamang na gusto niyang subukan kung ano ang nakuha niya sa Heaven's Legacy City. Bahagyang ngumiti si Sacred Lord 100 Refined. Hindi siya naniniwala na si Zhao Feng ay magiging sobrang tanga para makalusot sa sandaling ito nang walang anumang uri ng katiyakan. Sa metal na silid sa ilalim ng whirlpool ng Wind Lightning, kahit na si Zhao Feng ay talagang nakakalusot, nahati niya ang bahagi ng kanyang kamalayan upang panoorin ang labanan sa labas ng pader ng lungsod habang ang isa pang bahagi ng kanyang enerhiya ay dinadalisay ang Skylarking Bow. Tagumpay sa pagpipino. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, may nakatagong koneksyon sa pagitan ng soul intent ni Zhao Feng at ng Skylarking Bow. Kasabay nito, ang whirlpool ng Wind Lightning sa itaas ng kwarto ni Zhao Feng ay mabilis na naglaho. Sa matibay na pundasyon ni Zhao Feng at maraming mahalagang mapagkukunan, napakadali para sa kanya na maging isang emperor. Ang tatlong magkakaibang lugar ng True Yuan sa loob ng kanyang True Yuan Dimension ay naging mas dalisay, at umikot sila na parang bagyo. Pagkatapos, ang aura ni Zhao Feng ay naging matatag. Walang kapansin-pansing pagtaas sa lakas matapos makapasok sa ranggo ng emperor. Ang kalidad at dami lamang ng kanyang True Yuan ang tumaas. Ang kalidad ng True Yuan ni Zhao Feng ay orihinal na maihahambing sa isang quasi-sacred lord, at ngayon madali nitong nalampasan ang quasi-sacred lords. Hindi kalabisan kung tawagin itong pinakamalakas na True Yuan, kapag ang isa ay naging sacred lord, ang kanilang True Yuan ay magiging Mystic Light Sacred Power. Meow meow. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa harap ni Zhao Feng at ibinigay sa kanya ang Misty Spatial World. Whoosh! Matapos ay equip ang Misty Spatial World, si Zhao Feng ay naging isang streak ng liwanag at nag-charge out. Sa mga metal na pader ng lungsod, hindi mabilang na mga hayop at halos 30 walang katulad na Emperor at quasi-sacred lords ang naduraj. Ang array na kinokontrol ni Shen Jizi ay naubos ang lahat ng lakas nito at nabasag ng isang crack. Sa koponan ng 9th Prince, si Su Qingling ay nasugatan na at pinagaling ni Zhou Suer. Hinawakan ni Shi Yulei ang higanteng madilim na dilaw na kalasag at inilagay ito sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi ito masyadong epektibo dahil napakaraming kalaban. Ang malaking kawan ng mga hayop ni Zhao Feng ay nagtamo ng mabibigat na casualty laban sa iba pang tatlong sangkawan ng Beast Tamers. Itinaas ng 9th Prince ang malabong pseudo Crown Prince Seal at malapit nang ilabas ang kanyang Draconic Providence. Huli na ako. Boses ni Zhao Feng ang tumunog sa kaluluwa ng lahat. Agad na inalis ng 9th Prince ang pseudo Crown Prince Seal, at ang lahat ay nagpakawala rin ng hininga.
Matagal na nilang binabantayan ang lugar na ito hanggang sa matapos ni Zhao Feng ang kanyang pambihirang tagumpay. Zhao Feng, mabilis na kontrolin ang Beast Horde. Napalitan ng saya ang ekspresyon ng Old Ying nang mabilis itong magsalita. Ang bilis ng pambihirang tagumpay ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang inaasahan, ngunit hindi pa ngayon ang oras. Hanggat nabawi ni Zhao Feng ang kontrol sa Beast Horde at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, mayroon silang pag-asa na matagumpay na mabantayan ang Heaven's Legacy City. Zhao Feng, hindi mahalaga kung nakalusot ka na ngayon. Nandito na kaming lahat. Tumawa si Zhu Yuan. Dumating na ang puwersa ng 3 prinsipe sa ibabaw ng metalikong pader ng lungsod, at ang mga miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay nagkaroon ng matinding pinsala. Si Zhao Feng lang kaya ang lumaban sa halos 30 emperor at quasi-sacred lords. Kailangan ko lang paalisan kayong lahat. Malamig na sumigaw si Zhao Feng habang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ikan-away ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang nakakatakot na 10,000 ancient race bloodline ay nagpayanig sa puso ng mga emperor, at pinigilan nito ang kanilang mga bloodline. Nahirapan silang huminga. Bago pa man makapag-react ang sinuman, ibinuka ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang bibig nito at iniluwa ang isang 5 kulay na seda na agad na tumakip sa lahat sa loob ng ilang daang yarda. Kamangmangan. Paano tayo mapipigilan ng seda ng Cloud Silkworm Saint Butterfly? Hindi napigilan ng isang emperor na kutsain ang mga paipang aksyon ni Zhao Feng. Halos 30 tao ang kinasuhan kay Zhao Feng at sa iba pang pangkat ng 9th Prince. Dahil ang silk ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay masyadong nakulat, walang sino man ang nahuli. Ang mga eksperto na naramdamang damapo sa kanila ang seda ay naglabas ng kanilang true yuan at napailing na lang. Gayunpaman, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagsimulang iwagayway ang maliliit na pakpak nito, at ang kalahating transparent na pollen na may kulay na bahaghari ay bumuo ng isang ipoipo at tumawid sa lahat sa loob ng ilang daang yarda. Gusto lang ni Zhao Feng na maakit ng seda ang atensyon ng kaaway. Saka lamang magiging epektibo ang Dream Pollen. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Zhao Feng ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly, kaya mag-iingat sila laban dito. Nagmensahe na si Zhao Feng sa iba pang miyembro ng team ng 9th Prince na umalis sa saklaw ng pag-atake ng Dream Pollen. Hindi maganda. Umatras. Ito ang Dream Pollen. Ang Dream Pollen ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon, at ito ay epektibo kahit laban sa mga Sacred Lords. Ang mga kakayahan nito sa pagsuporta ay mas mahusay kaysa sa seda. Ang 30 ilang mga miyembro ay agad na nagsimulang magpanik laban sa Dream Pollen at maaari lamang tumakbo sa paligid. Sa kabutihang palad para sa kanila, hindi maraming tao ang nawalan ng kakayahang lumaban dahil sa Dream Pollen. Gayunpaman, ginamit ni Zhao Feng ang oras na ito upang i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts Technique at hatiin ang halos 1,000 mga iniisip, na pagkatapos ay pinagsama niya sa mga hayop sa ibaba. Ang Beast Horde ni Zhao Feng sa ibaba ng City Wall ay agad na nagsimulang mag-counter-attack. Sa tumpak na kontrol ni Zhao Feng, mabilis niyang natalo ang mga halimaw ng kaaway at inutusan ang ilan sa kanila na harangan ang mga eksperto ng Emperor sa pader ng lungsod. Naramdaman agad ng 9th Prince at ng iba pang miyembro ang pagbaba ng pressure nila. Sa tuwing kikilos si Zhao Feng, ito ay upang maghanda para sa susunod na hakbang. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nakontrol na niya ang sitwasyon at nagsimulang paikutan ang tubig. Pupusta ako na kayong lahat ay gustong lumabas at magdulot ng kaunting pagkawasak, tama ba? Bulong ni Zhao Feng habang winawagayway muli ang kanyang kaliwang kamay. Boom! 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 3 higanteng gininto ang figure ang bumaba sa pader ng lungsod, na parabang lahat sila ay mga higanteng metal na bundok. Ang walang kapantay at mabangis na aura ng mga nakamamatay na hayop ay yumanig sa puso ng sinumang malapit at agad silang napaatras. Bam! Ang gininto ang balahibo ng 3 sky-shaking golden apes ay tumindig sa dulo na parang mga karayom, at sila ay nagpakawala ng isang mapanglon na aura. Ang ilan sa mga kalapit na emperor ay nahuli at napaubo ng dugo matapos naniyanig ng nakakatakot na bloodline na aura na ito. Ang ilan sa mga emperor sa malayo ay nagsimulang magpanik nang maramdaman nila ang kanilang mga bloodline na hindi mapakali. Sila ay mga hayop mula sa sinaunang dimensyong ito, at mayroon silang bloodline ng 10,000 ancient races. Paano ito posible?
Binigyan ni Zhao Fang ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ng isang mahalagang bloodline. Natigilan ang mga Emperor at quasi-sacred lord na umaatake sa lungsod. Kailangang malaman ng isa na ang bawat isa sa mga hayop sa dimensyong ito ay may mga sinaunang Jin sa kanilang bloodline. Kapag nakakuha sila ng bloodline mula sa 10,000 ancient races, ang kanilang kapangyarihan ay halos maihahambing sa 10,000 ancient races species mismo. Tiningnan ni Zhao Fang ang tatlong sky-shaken golden apes at labis na nasisiyahan sa kanila. Nang pumasok si Zhao Fang, dinala ng maliit na paws ang magnanakaw ang Misty Spatial World sa 10,000 Blood Palace at kinuha ang sky-shaken golden apes na tapos ng palakasin. Dahil limitado ang oras, tatlong sky-shaken golden apes lang ang napalakas sa ngayon. King of Gods, Kabanata 980. Ang kapangyarihan ng isa. Natigilan din ang ibang miyembro ng team ng Ninth Prince. Nadama nila na kulang sila ng mga mapagkukunan pagkatapos pumasok sa Heaven's Legacy City. Maaari lamang silang tumingin sa maraming bagay dahil hindi nila ito kayang bayaran. Sa kabilang banda, talagang binigyan ni Zhao Fang ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ng napakamahal na mga bloodline. Pinalakas ni Zhao Fang ang mga bloodline ng sky-shaken golden apes. Si Shi Yulei ay may nalilitong ekspresyon. Nakita niya si Zhao Fang sa 10,000 Blood Palace, ngunit naisip niya na binibigyan lang ni Zhao Fang ng normal na bloodline ang kanyang mga espiritual na alagang hayop. Matapos suriin ang mga pagbabago sa sky-shaken golden apes, malinaw na binigyan sila ng Power Force Ape bloodline, na nasa ika-421 na ranggo sa 10,000 ancient races. Matapos makita ang mga ito, nagkaroon pa ng ideya ang mga kaaway na hulihin ng buhay ang sky-shaken golden apes na ito. Ang mga mata ng tatlong beast tamers ay nagniningas na mainit habang nakatingin sila sa sky-shaken golden apes. Pumunta ka. Hinati ni Zhao Fang ang tatlong bahagi ng kanyang kamalayan at inilagay ang mga ito sa katawan ng sky-shaken golden apes. Napakalaki ng sky-shaken golden apes, at dalubhasa sila sa kapangyarihan at depensa. Ang mga ito ay lubos na angkop para sa pagtatanggol sa lungsod. Woo! Agad na umungal ang sky-shaken golden apes at pinalo ang kanilang mga iskarlate gintong kamao. Ang walang limitasyong pisikal na kapangyarihan ay bumuo ng isang mirage ng mga suntok na dumaan sa lahat. Ang mga emperor at quasi-sacred lord na sumusulong ay kailangang umatras at umiwas sa mga pag-atake. Boom! Inikat ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at sumakay sa larangan ng digmaan habang ang Scarlet Wings of Wind Lightning sa kanyang likuran ay kumikislap. Ang mga nasa koponan ng Ninth Prince na maaari pang lumaban ay sumunod sa mga yapak ni Zhao Fang at muling pumasok sa larangan ng digmaan. Scarlet Lightning Storm. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay mabilis na pumutok, at ang walang limitasyong Wind Lightning Troyuan ay bumuhos at bumuo ng isang malaking bagyo ng iskarlate na kidlat. Isang nagliliyab na kulay dugo na liwanag sa loob ng bagyo ng iskarlate na kidlat. Parang naging kulay ng dugo ang araw. Ang bloodline ng Blood Devil Sun at ang Fire of Wind Lightning ay dalawang magkatulad na kapangyarihang sumasabog, at nagsanib sila sa bagyo. Ho! Boom! Boom! Agad na kumaluskos ang kidlat sa loob ng kulay skarlate na bagyo, at isang nagliliyab na kulay dugo na liwanag ang tumakip sa ibabaw nito, na nagpapataas ng lakas nito ng ilang beses habang tinatakpan nito ang maraming mga kaaway. Ang kalidad at dami ng Troyuan ni Zhao Fang ay hindi isang bagay na maihahambing sa kanyang nakaraan. Bagamat hindi masyadong malalim ang malawak na pag-ataking ito, ginamit nito ang kalamangan ng pinakamakapangyarihang Troyuan ni Zhao Fang. Nakakatakot na Troyuan at explosive power. Ang mga katangian ng Blood Devil Sun bloodline ay nakapaloob sa bagyong ito. Tiyak na hindi ito ang true Yuan na maaaring magkaroon ng bagong emperor. Ang mga emperor at quasi-sacred lord na sakop ng bagyo ng iskarlate na kidlat ay agad na nagpalipat-lipat ng kanilang true Yuan upang labanan ang kapangyarihan. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang malawak na pag-atake ay uubusin ng maraming true Yuan, at ang hakbang na ito ay sumasaklaw sa lahat. Mabilis, makipagtulungan at tapusin si Zhao Fang. Siya ang Beast Tamer. Kung matatalo natin siya, mababawasan ng husto ang battle power nitong tatlong sky-shaken golden apes. Lumalabas siya sa atin. Lahat, atake. Alam ni Zhu Yuan, ang Goatid Elder, at iba pang iba kung gaano kalakas si Zhao Fang, ngunit mayroon silang halos 30 tao.
Karamihan sa kanila ay mga emperor at quasi-sacred lords, at lahat sila ay diretso kay Zhao Feng. Siyempre, karamihan sa grupong ito ay binubuo ng mga emperor. Ang mga quasi-sacred lord ay bihira sa mga prinsipe na mas mababa ang ranggo. Hindi maganda, sabay nilang sasalakayin si Zhao Feng. Nagulat ang ekspresyon ni Shi Yulei, at naramdaman niyang masyadong nagmamadali si Zhao Feng. Bilis, suportahan si Zhao Feng. Ini-swipe ni Su Qingling ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang soul talisman. Ang anting-anting ng soul ay naging ilang soul arrow na bumaril patungo sa kaaway. Si Zhou Suer ay may naiinip na ekspresyon, ngunit wala siyang magagawa kundi pagalingin ang mga nasugatang hayop mula sa likuran. Hindi nila alam kung bakit nagmamadaling pumasok si Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Basta kontrolado lang niya ang Beast Horde at nakatutok sa depensa, may posibilidad silang iikot ang laban. Kahit na ang lakas ni Zhao Feng ay maihahambing sa isang sagradong Panginoon, napakaraming kaaway. Karamihan sa kanila ay mga piling emperador at quasi-sacred lords. Kahit ang mga tunay na sacred lord ay kailangang umatras. Ito ang plano ni Zhao Feng. Si Jing Kai, na inalipin ni Zhao Feng, ay hindi kumilos. Tiningnan niya si Zhao Feng nang may pagkamangha at paggalang. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng nang kumalat mula sa kanyang likuran ang isang mapanglo at magulong kapangyarihan ng kidlat at sumanib sa hangin. Lahat sa loob ng ilang daang yarda ay agad na naging madilim na dimensyon na puno ng wind lightning. Kahit na ang isang bahagi ng mga batas ng sinaunang dimensyon ay kontrolado na ni Zhao Feng. Mahirap para sa little world ni Zhao Feng na sakupin ang maraming tao ng sabay-sabay, kaya gusto niyang limitahan ang saklaw nito upang mapataas ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, kailangan niyang lumabas at maging pain. Mahigit sa 100 emperor at quasi-sacred lords na umaakyat patungo kay Zhao Feng ay agad na pumasok sa little world of wind lightning ni Zhao Feng. Ang mga hindi nakikitang batas sa dimensyon ay biglang lumakas muli, at ang nakakatakot na presyon ng wind lightning ay biglang bumaba. Mahigit sa 100 ng mga kaaway na sumisingil kaagad ay nasakop ng kapangyarihan ng Little World. Habang papalapit sila kay Zhao Feng, mas malakas ang pressure. Ito ay isang Little World. Hindi ba ngayon lang siya naging emperor? Paano ito posible? Ang kanyang Little World ay maaaring ganap na sumanib sa sinaunang dimensyong ito. Maaari talagang kontrolin ni Zhao Feng ang bahagi ng mga batas sa sinaunang dimensyong ito. Ang mga eksperto na nakulong ng Little World ni Zhao Feng ay natigilan, at hindi nila nagawang kumalma. Sa ngayon, para silang naglalakbay sa putik, at kailangan nilang tiisin ang higit pang presyon mula sa sinaunang dimensyon. Ang sinaunang dimensyon ay mabigat na pinigilan ang lakas ng mga tagalabas. Ngayong aktibong kinokontrol ni Zhao Feng ang isang bahagi ng mga batas ng sinaunang dimensyon, mas malakas ang pressure na ito. Maraming quasi-sacred lords ang naglabas din ng kanilang little worlds at naghanda na sirain ang little world ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang pinakamaaari nilang gawin ay protektahan ang kanilang sarili ng kaunti. Isinasantabi ang epekto sa little world ni Zhao Feng, hindi man lang nila may pagsama ang kanilang little world sa dimensyong ito. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kidlat ang bumaba mula sa little world of wind lightning. Kailangan pa nilang pansinin at harangan sila. Bilis, sirain ang little world ni Zhao Feng ng sama-sama. Ungol ng matanda na may balbas. Ang kapangyarihan ng little world ni Zhao Feng sa loob ng sinaunang dimensyon ay napakalakas. Mahigit sa 100 ng emperor at quasi-sacred lords ang naghanda na palayain ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, biglang sumuntok si Zhao Feng ng ilang beses at nagpakawala ng maraming iskarlata na kamaon ng kidlat. Nadobol ang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake sa kanyang little world. Higit pa rito, ang mga iskarlata na suntok ng kidlat na ginamit niya laban sa mga kaaway na ito na nakulong sa kanyang little world ay naglalaman ng kanyang soul Dao domain at mga ilusyon. Kasabay nito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay muling nagpakpak ng mga pakpak nito, at ang isang alon ng kalahating transparent na pollen ay bumuo ng isang ipoipo at tumawid sa ilang daang yarda. Dahil sa pressure ng little world, Dream Pollen, at Illusion Maze Domain ni Zhao Feng, ang Goatid Elder, si Zhu Yuan, at ang kumpanyang nakulong sa Little World ay nakaramdam ng pagod at hindi makagalaw ayon sa gusto nila. Lumawak ang kanilang mga pag-atake at hindi nag-concentrate sa parehong lugar, kaya hindi sila masyadong nakagawa ng pinsala sa Little World ni Zhao Feng.
Ibigay mo ang iyong Dragon Jades o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang soul intent, at ang kanyang boses ay lumakas sa buong Little World of Wind Lightning. Pakiramdam ng lahat ay parang 10,000 kidlat ang tumama sa kanilang kaluluwa. Ang kanilang mga katawan ay naging manhid, at ang kanilang mga kaluluwa ay namamanhid na rin kasabay ng matinding kirot. Napakalakas ng soul intent. Hindi tayo makakalabas. Paano ito posible? Si Zhu Yuan, ang matandang may balbas at ang iba pa ay puno ng takot at gulat. Mahigit sa 100 ng Emperor at quasi-sacred lords ang ganap na nakulong ng Little World ni Zhao Fang, mga ilusyon ng Soul Dao, Dream Pollen, at Soul Intent. Ang mga kaaway na malapit sa hangganan ng Little World ni Zhao Fang, na nakikipaglaban pa rin sa koponan ng Ninth Prince at ang Sky-Shaking Golden Apes, ay agad na natigilan. Nakulong ni Zhao Fang ang higit sa kalahati ng kanilang puwersa ng mag-isa. Kahit ang mga Sacred Lord ay hindi magawa ito. Zhao Fang, hindi ba ngayon ka lang naging Emperor? Nagawa mo na bang bumuo ng Little World? Si Shi Yulei ay natulala habang nakatingin kay Zhao Fang, na parang Diyos ng langit at lupa sa Little World of Wind Lightning. Higit pa rito, ang Little World ni Zhao Fang ay hindi ordinaryong Little World. Nagawa niyang pigilan ang higit sa 100 ng Emperor at quasi-sacred lords. Si Su Qingling ay may hindi makapaniwalang ekspresyon habang nakatayo sa likuran. Higit pa riyan, may kakayahan pa rin si Zhao Fang na nakawan ang mga kaaway na natrap niya. Mahusay. Hindi napigilan ng Old Ying na matuwa. Nang magpasya si Zhao Fang na pumasok, nag-iisip na si Old Ying kung may plano si Zhao Fang o wala. Mula sa hitsura nito, nais ni Zhao Fang na makakuha ng higit pang Draconic Providence para sa ika-9 na prinsipe bago matapos ang ikalawang yugto. Ang mga Emperor at quasi-sacred lords, na pinigilan ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa loob ng Little World of Wind Lightning, ay may galit na mga ekspresyon. Hindi nila ginawa ang kanilang paraan upang mangolekta ng Draconic Providence, at ngayong magtatapos na ang ikalawang yugto ng paglilitis sa Crown Prince, ang Dragon Jades ay hindi masyadong kapakipakinabang sa kanila. Kahit na makapasok sila sa Heaven's Legacy City, ang mga prinsipe na sinuportahan nila ay walang intensyon na ipaglaban pa rin ang posisyon ng Crown Prince. Gayunpaman, hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa kanila na nakulong at pinagbantaan ni Zhao Fang lamang. Kung sumuko lang silang lahat kay Zhao Fang at ibinigay ang kanilang Dragon Jades, paano nila mabubuhay ang natitirang mga araw nila sa Great Gunlord Dynasty? Zhao Fang, hindi namin ibibigay ang Dragon Jades. Kung may kakayahan ka, patayin kaming lahat. Ang mga eksperto na nakulong ni Zhao Fang ay tumanggi na ibigay ang kanilang Dragon Jades. Lahat sila ay nagmula sa iba't ibang puwersa at sigurado na si Zhao Fang ay hindi maglalakas loob na biglang saktan ang 100 ng makapangyarihang puwersa ng Lord Dynasty. Saan nagpunta ang Dragon Jade ko? Ang aking Dragon Jade ay nawala na rin. Ang aking Dragon Jade at ilang mahalagang mapagkukunan sa loob ng aking interspatial na dimensyon ay nawala. Bulalas ng mga eksperto sa loob ng Little World of Wind Lightning. Meow meow. Isang silver blur ang kumislap sa tabi ni Zhao Fang, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbigay ng isang grupo ng Dragon Jades kay Zhao Fang. Hindi nakaimik si Zhao Fang. Ang gusto lang niyang gawin ng maliit na pas ang magnanakaw ay magnakaw ng ilang Dragon Jades, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw ay pumasok pa nga sa kanilang interspatial na sukat at kumuha rin ng ilang mga kayamanan. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito kay Zhao Fang, na parang sinasabi na ito ang mga samsam nito sa digmaan. Si Zhao Fang ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Nang gamitin ni Zhao Fang ang kanyang mga ilusyon at ang Dream Pollen, binigyan niya ang maliit na pas ang magnanakaw na kumilos. Noon ang kaaway ay hindi gaanong nakabantay, pinakawalang magawa, at may pinakamahinang pandama. Upang matiyak na maayos ang pag-usad ng maliit na pas ang magnanakaw, pinakawalan pa ni Zhao Fang ang kanyang soul intent na atakihin ang kaluluwa ng lahat, ngunit sa hitsura nito, sobra na iyon. Sa sandaling ito, ang nakamasid na 3 prinsipe ay may mga pangit na ekspresyon. Biglang umikot ang sitwasyon na kanina pa maganda. Atake din tayo. Tunog ng malalim na boses ng ikalawang prinsipe. Kung hindi sila kikilos ng 3, siguradong matatalo sila sa labanang ito. Okay, haharangean natin ang mga miyembro ng team ng Ninth Prince. Brother Second Prince,
pumunta ka sa lungsod at itatak ang iyong pseudo Crown Prince Seal. Agad na kinuha ng Fifth Prince ang kanyang maliwanag na pseudo Crown Prince Seal. Ho! Pinalibutan ng mga dragon na gawa sa liwanag ang tatlong prinsipe nang sa wakas ay kumilos na sila at tumungo sa metal na lungsod habang hawak-hawak ang kanilang pseudo Crown Prince Seal sa kanilang mga kamay.